Praise God. Thank you, Dexter. Isa ulit malakas na palakpak para kay Lord. Grabe yun. Amen. Before I start, no, tatayo po tayong lahat. Mabati tayo ng 3 tao. Sabihin mo sa kanya, you are blessed. Amen. Sige po, let's roam around. Hallelujah. Praise God. Yung mga nasa online din po, you can type, you are blessed. Amen. Puri ng ating Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. Let's pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Lord, sa bawat isa, hindi na namin kayang isipin ito. Lord, but you're the God of miracles. Tama, Lord, nothing is impossible to you. Sometimes nalilimitahan ka lang namin. Pero nadadaya pala kami, Lord, ng mga tao sa paligid, ng temptations. But God, you're a big and huge God, Lord. And today, as we study your word, Lord, ready na naman kami mag-aral, Lord, magpa-rebuke, maturuan sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, patawarin mo kami sa aming mga sala. Linisin mo kami lahat ng iyong banal na dugo. And thank you for your presence today. As I share your word, Lord, anoint your servant. Thank you, Holy Spirit, in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Praise God at makakaupo na po tayong lahat. Good morning po sa tanan, pati po sa ating mga nasa online, purihin ng ating Panginoon. So, again, this September, tayo po ay nasa revival series. Amen. Yung unang ating pinag-usapan is revival of the heart. Tama? Pangalawa, second week, revival through prayer and fasting. Sino dito nagpe-pray and fasting na? O puro fast eating pa din? Revival through God's Word. Nakita natin last week na very powerful pala talaga yung Word of God. Amen. At ngayon po, as we end our series, napansin ko, ang revival pala sa buhay mo ay para siyang food meal combo. It's like this. Okay? Meron ba ako dyan picture? Yan, ganito. Sinong kumakain ng ganyan? Okay? So napansin nyo, meron na tayong spaghetti, meron na tayong fried chicken, walang sawang fried chicken, walang sawang hamburgers. Hindi nyo napansin, may kulang. Anong kulang? Aba, may fries pa. Iba talagang gusto sumundot pa ng fries, ha? Okay. Soft drinks, grabe yun. Soft drinks or kaya drinks, tama? Now, pwedeng satisfied na tayo sa chicken, Pwedeng satisfied na tayo sa mga pagkain ito. Kaya lang, pag wala kang inumin, kulang pa rin. And this is also an important one. For you to have full package of revival, we need this also. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is The Revival Through Fellowship. Can we read this? 1, 2, 3, go! Yan. So it is written in Acts chapter 2, 40-44. Sabi po dito, with many other words, He warned them and He pleaded with them. Save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted His message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles' teachings, to the fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. And everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. So let us study this carefully. Ang Book of Acts po, itong pinag-aaralan natin ngayon, it is connecting link between Christ's life and the life of the first church or tinatawag na early church. It begins with outpouring promise of the Holy Spirit and the commencement of the proclamation of the gospel of Jesus Christ. Dito na po sa panahon na ito, ipapanganak ang early church sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at pagpasok ng Holy Spirit sa buhay ng mga unang apostles ng ating Panginoon. Now, after Jesus kasi was taken up to heaven, He would be spiritually present everywhere through the Holy Spirit. Kasi nga, kaya pumalik ang ating Panginoon sa langit. Kung hindi siya pumanik sa langit, His physical presence would have limited to spread the gospel
Because physically, He could be in one place at a time. Nung ating Panginoon pala, of course, He is 100% human at siya din po ay 100% God. So ang ginawa niya, dahil nga tao siya 100%, for the purpose, kaya siya bumalik ulit sa langit para dumating naman yung Holy Spirit. Kasi kung siya lang ang magkakalat ng gospel sa lahat, okay naman. Kaya lang, limited lang siya kasi nga tao pa rin siya. Na parang tayo, di ba? Kung saan ka, dun ka lang. Hindi ka pwedeng mag-teleport o kung saan na yung napapanood natin. That's not true. Although kayang gawin ng Lord yon, pero hindi eh. May purpose lahat ng mga ito. Now, Acts provide an eyewitness of spread of the church from Jerusalem to Judea to Samaria and to the ends of the earth. Nung panahon po na ito, iba na rin ang buhay ng mga apostles o yung kanya mga disciples because of the powerful move of the Holy Spirit. The life of individuals were transformed. Now, the early church went from about 120 people to what? To 3,120 people in one day. Balikan natin yung text kanina. Sabi doon, no? Those who accepted His message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. So makikita natin itong early church na dinisciple ng Panginoon, ang natira is 120. Kaya lang, sila daw ay naging 3,100 people in one day. Ano nangyari yun? No? So itong mga 3,000 people daw dito were undoubtedly pilgrims who came to Jerusalem for the Feast of Pentecost. Ang daming tao niyan kasi nung araw, merong tinatawag na Pentecost and it was called the Festival of the Weeks. It is one of the 3 major annual festivals ng mga Jewish nung araw. A festival of thanksgiving and harvested crops. Sa panahon natin ngayon, meron din tayong ganito sa Davao. Anong tawag sa atin? Kadayawan. Very good. So sa kanila, may tawag doon is Pentecost. A festival of thanksgiving and harvested crops. So yung mga tao na ito, punta sila dito sa event and they were expected something special from God. So isang araw, nakita sila ni Peter. Peter addressed the crowd, daming tao. And Peter tells the people that they should listen to the testimony of the believers because the Old Testament prophecies had been entirely fulfilled in Jesus. Because Jesus is the Messiah and because the risen Christ could change their lives. So pagrinig ng mga tao, yung daghang tao na ito na pumunta sa festival, pagkarinig niya ng preaching ni Peter, pumasok sa kanilang puso, they accepted the message and were baptized. Isipin mo paano nila nabaptize ito, no? 3,000 people nagbabaptism, ang dami nito. So sabi, and about 3,000 people were added to their number that day. Now, the word fellowship, originally, it is written in Greek word, nang ibig sabihin ay koinonia. The fellowship sa Greek is koinonia, nang ibig sabihin is sharing. Okay? Everybody say sharing. Yan. So sharing emphasizes the unity and oneness of the church. Kaya pala ito importante, no? Na sinasabi ng Bible, you do fellowship. You do sharing. What? So we share the same Lord Jesus. Yan, di ba? Ginagawa natin ito. What else? We share the same guide for life. Di nyo napansin dito, no? Na nag-fellowship na tayo. Sinishare natin si Lord. Isa lang naman siya. Sinishare natin yung guide sa buhay, guidance sa buhay. We share the same love for God. We share the same desire to worship Him. Di ba?
love natin si Lord, hindi lang yon. Pare-pares tayo ng desire to worship the Lord. Amen. Di ba kaya tayo pumupunta dito? Di ba nag-worship tayo kay Lord? What else? We share the same struggle. Kapag may struggle yung isang kasamahan natin, hindi mo napansin parang ikaw din nasasaktan kasi na dito merong ganyan. Di ba? Kasi one body tayo eh. That's the church. What else? We share the same victories. Kapag yung isang tao, grabe, binibless ni Lord, feeling mo ikaw, uy, grabe Lord, thank you, grabe. Kagaya kanina, si Dexter nagsishare ng miracle ni Lord yun. Ako umiyak yung puso ko habang nakikinig. Sabi ko, oh Lord, hallelujah, praise God. Paano ko kumikilos sa amin? Victory yun. What else? We share the same calling of living for Him. Pare-pares tayo ng calling lahat dito. Okay? And lastly, we share the same joy of communicating the gospel. So yan yung mga sinishare daw natin. It's koinonia. Now, there was a survey taken that everybody going to church fellowship fits in these 4 categories. Nung sinerch ko po ito, pinag-aralan ko mabuti, paano ba nagkakaroon ng fellowship? Ano-ano yung mga categories ng mga tao na pumupunta sa fellowship sa simbahan? Unang-una, I think I have a picture here. Ito pala yung uri-uri na klase ng tao na pumupunta sa fellowship. Unang-una is the EG. The second one is the BG. The third is CG. And the third is GC. Yan. So pag-aralan natin itong mabuti. So going back, the church fellowship fits in these 4 categories. Unang-una, EG. Ito yung mga taong means exploring God. Okay? Ibig sabihin, itong mga uri ng taong ito, they not received the Lord yet. They are new friends. Okay? Ito yung mga bagong, alam mo yon, nahuli mo. Okay, uy, attend ka naman sa church. Sister, brother, alam mo, tara, attend tayo sa church. So ito yung uri ng tao na marami pa silang question. Ano, totoo ba talaga si Lord? Sino ba talaga yung totoo? Ano kaya meron doon sa church? May pagkain ba doon? Di ba may mga ganyan minsan, di ba? Aircon ba? Malinis pa? Kamusta yung CR? Minsan may mga taong, ayoko sumama, nakakahiya. Baka masunog ako pag pumunta ako dun sa fellowship nyo. Ayoko, saka na. Di ba? Yan yung mga type of people. Ang tawag sa kanila is EG. Sila yung mga taong exploring God. They are the new friends. Next is the BG. The BG, ito yung mga beginning in God. Ito na yung mga type of people na accepted the Lord Jesus Christ. Tinanggap na nila si Lord. Okay? Simula na ng kanilang Christian life. Simula na ng kanilang bagong buhay. Sila na yung mga excited ngayon. Grabe, Pastor, kailan tayo magkakaroon ng fellowship? Pastor, kailan ba live group? Pastor, padula na, kailan ba mag-live retreat? Itong mga BG, ito yung dahil on fire sila, bago pa lang sila kay Lord, ang aaga nito sa church. Okay na experience yan. Guilty. Grabe to 8 a.m. pa lang. Pastor, nasa na ba sarado pa yung church, Pastor? Ang aga. On fire, hallelujah! See, they are those people na super duper excited mag-devotion. Kasi nga, gustong-gusto nila si Lord bago pa lang. Okay? Sino dito yung nasa BG na? BG season, taas ang kamay. Noong una, nasa BG tayo, no? Ito naman, tingnan natin itong CG. Ito si CG, ito eh. Hindi si CG, CG lang, okay? CG, ito na yung mga taong close to God. They are growing their relationship with God. They are growing their relationship with one another. Sila na yung mga type of people na nagmamatured na. Pero, itong CG, marami pa ring stages ito.
Okay? Hindi lang na porket matured ka na, okay, nag-ano ka na dito, nagpipreach-preach ka na, ginagamit ka ni Lord sa ministry, marami pa rin yan. At kapag hindi mo yan nabantayan, maraming na-fall dyan. Okay? So this type of people, they are matured spiritually. Alright? And last, and this is the goal ng every believer, is the GC. The God-centered life. Ito na yung next level of being a disciple of the Lord. No? Ito na yung pinapractice mo, yung talagang lordship ng Lord sa buhay mo. Alright? Sinasabuhay mo na, teka lang, yan ba talaga yung nakalagay sa Bible? Hindi, ito, medyo sensitive na ito sa words. Sensitive na ito sa teachings. Sensitive na ito sa mga tao, mga sinasamahan niya. Teka lang, baka pumunta ako doon, baka ma-fall ako Masyado na itong taong gustong-gusto yung buhay niya, laging sumusunod na sa Word of God, laging leading na ng Holy Spirit. Okay? At this is our goal. No? Pwedeng nasa EG ka, or nasa BG ka, or nasa CG ka, but our goal here, why we do fellowship, is para dito tayo sa GC. Amen? Isang munang malakas sa palakpak para kay Lord John. Now, the fellowship emphasizes the fact that the believers belong together. The Bible teaches us about fellowship and the importance of fellowship. Now, in our fellowship daw, according to the Bible, number 1, sabi, we must accept one another. In Romans chapter 15:7, sabi dito, accept one another, then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. So sa fellowship pala natin, sa pagsama-sama natin, kailangan natin accept, tanggap yung bawat isa. Amen? Regardless of your age, regardless of your gender, regardless of your past, regardless of your background, o anuman ang iyong lahi, ikaw ay Bisaya, Ilonggo, Ilocano, Chabacano, Tagalog, black, white, brown, sabi, we must accept one another. Hindi ito, hindi, pang mga group, dito tayo sa mga mapuputi. Okay, grupo ako dito. Dito ako sa mayayaman. Okay, gugrupo ako dito. Dito lang ang level ko, dito lang ako. Hindi siya ganun. Walang level sa fellowship kay Lord. No? Whether bata, matanda, mayaman, mahirap, maputi, madilim, lahat daw dito sa fellowship ay accept ang bawat isa. Pwede ba pakisabi sa katabi mo, I accept you. Kaya tigil na natin yung, hindi, baka ayoko dun sa church. Hindi totoo yun, nadadaya ka na naman. No, nadadaya ka ng devil kapag hindi ayoko pumunta. Mali ka. Dito, hindi mo napansin lahat accept dito. Are you still there? Number 2, must love one another. Ephesians 4:2, sabi dito, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. So sa fellowship pala, hindi lang ito about acceptance na kung anong meron ka, accept ka namin. No. We must love one another. Pero yung love dito, it's phileo love. Okay? It's a type of love na kung saan brothers and sisterly love. Hindi ito yung love na, ito na yung mapapangasawa ko. Target lock. Siya na. Punta ako sa church. Punta ka ba sa church? Pag walash ka, hindi na ka pupunta. Ibang target mo, Ito yung sinasabing we must love. Ito yung brother and sisterly love. Ito yung pure. No?
Ikaw din, huwag ka din masyadong mag-isip-isip na porket hinayang ka lang, ay, kinamayan ka lang, hello. Feeling mo rin, ay, may crush sa akin to. Bakit lagi niya ako kinukulit? Siguro, ay, mali. Ganyan kasi sa church. No? Love natin ang bawat isa dito. Ang tawag dyan is Phileo, love, brothers and sisterly love. Amen? Pakisabi sa katabi ulit. Love you. Okay. Number 3, refrain from judging one another. Romans 4:13, sabi dito, accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. One person's faith allows them to eat anything, but another whose faith is weak eats only vegetables. The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. Oh, listen, church. Sa fellowship natin, hindi natin maiiwasan. May mga believers din na tinawag ni Lord, kaya lang yung faith nila weak pa. Kumbaga, baby pa, tama yon. Milk pa. Ikaw naman, wag mo naman din sila masyadong i-judge. Kasi nga baby pa sila. Parang si Nasha, di ba, si Pablo. Hindi ko pa pwedeng pakainin yan ng panganang baboy, di ba? Di pa pwedeng kumain yan ng mga solid food. Kasi nga, milk pa lang yung kaya niya. Pag pinakain ko kagad ng karne si Pablo, ano mangyayari sa kanya? Of course, di ba hindi niya kakayanin, pwede siyang magsuka. Ganon din sa ating fellowship. Hindi tayo makakaiwas sa mga taong baby pa, pero wag naman natin silang i-judge. Kaya lang pag tumatagal ka naman din kay Lord, wag ka naman din puro lagi pa baby. Amen. May mga tao, ang tagal-tagal na kay Lord, baby pa din eh. Di ba maganda nagmamatured ka din? Kay Lord, may maturity din yan. Amen. So hindi natin maiiwasan din, church, itong iba kumakain pa rin ng dinuguan. Di ba kaya lang may mga tao na, uy, bawal yan. Di ba sabi sa Bible, bawal kumain ng dugo? Kaya lang, favorite niya yun eh. Alam nga namang, pigilan mo yun eh. Di ba minsan may mga ganyan tayo, no? Nagbibigay pa ng, alam mo yon, away-away, dahil lang sa pagkain. Ang gawin mo, paubos mo yung dinuguan para, alam mo yung maaga na siyang kunin ni Lord. Hindi, biro lang. Di ba, ang lakas kumain. Parang ang lakas nito kumain. Grabe. We cannot judge them kasi yung kanilang appetite ay nag-i-enjoy naman talaga eh. Wag mo, hayaan mo sila. Di, lakasan mo din, di ba, mag-enjoy kayo. Ubusin natin yan, sister. Please, do not judge them. Di ba, minsan may mga pumapasok sa atin dito sa church, no? O, tinan mo kung ilang rice yan. Ayan, tinan mo, magdalawang ulam yan, tinan mo ha. Kawawa naman din yung mga new friends, no, na mapupunta sa atin na, ay, grabe naman pala sa church. Siyempre, ganun yung culture nila. Malay mo, basketball player yan eh. Tama naman basketball player, pag kumain talaga, 5 rice, 5 ulam, hindi natin maiiwasan yun. Pero, dahan-dahan, habang nagfe-fellowship yan, nagmamature din yan, no? Tama, hanggang sa maya-maya, ayaw na rin kumain yan, nahihiya na rin yan. Okay? Church, please, refrain from judging one another. Are you still there? Pakisabi sa katabi, hindi na kita i-judge. Number 4, malapit na tayo. Build up one another. Sabi dito, Romans 14:19. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Now, in our fellowship daw, we must build one another. Hindi mo napansin nung ikaw ay nag-fellowship na maraming nababago sa'yo,
Sa fellowship natin, marami kang natututunan. Dati, nung wala pa tayong fellowship, ignorante ka pa. Ignorante pa tayo, insecure pa tayo, kasi nga, hindi natin alam. Pero ngayon, natututo na tayo, na-encourage ka na ng kapwa mo believers na tatanggal na lahat ng ito. Alright? Nung nasa fellowship ka na, nabibuild up ka na. And church, sometimes, hindi din ikaw, dumarating din tayo sa mga season na kung saan hindi tayo laging on fire, tama. Dumarating tayo sa season na, alam mo yon, tinadtad ka talaga ng mga temptation, tinagtad ka ng mga pagsubok sa buhay. That's the time yung mga kapwa mo believers, sila naman yung mag-build up o mag-encourage sa iyo. May mga kapatiran tayo na wala. Oh, sister, kamusta ka na? Do not condemn. Okay, brother, kamusta ka na? Balik ka ulit. Okay, anong ginagawa mo? Build mo sila. Ako, salamat ako, no? May mga nagme-message sa akin. Siyempre, araw-araw, dami nating pagsubok eh. May mga fellowship tayo. Pero, pastor, praying for you, pastor. Doon pa lang nabibuild up na ako. Wow, Lord, thank you. May mga ganito pa rin sa simbahan namin. No? In building one another, doon ka ulit umaapoy. Doon ka ulit lumalakas. Amen. Last number 5, we must admonish one another. Admonish one another. Romans 15:14. I myself am convinced, my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness, filled with knowledge and competence to instruct one another. What is the meaning of admonish? Admonish means to say something or warning. Listen. Warning. Nang ibig sabihin, hindi mo lang, during our fellowship, hindi ka lang nag-encourage. Pero sometimes, alam mo ngang, mali na yung ginagawa ng kasama mo, brother, hindi, masama yan ha. Pag tinuloy mo yan, Brad, hindi maganda mangyayari sa iyo. Ang tawag doon is admonish. Kumbaga, wina-warningan mo siya na sis, wag mo nang ituloy yan, wag mo nang gawin yan. Kasi nga may mga taong concern sa'yo na kapag tinuloy mo yan, mapapahama ka. Kaya maganda, you better stop it. Kaya sabi ng Romans, kila Pablo, wag lang kayo basta mag-encourage. Mag-warning din kayo. Alam yung kasalanan na yan, maganda yon, tanggapin mo rin yon. Kasi nga, nakikita ng tao na babagsak ka doon. Kaya ang ginagawa nila sa'yo, wina-warningan ka nila. Admonish also is to give encouragement. Alright? So yan yung mga 5 types na kung saan ang gagawin natin during our fellowship. Now, meron pong danger of falling or failing to attend church fellowship. Meron daw pong danger kapag ang isang tao ay hindi nag-attend sa fellowship. Okay? Letter A. They will become victim of untruthful teachings. They will become victim of untruthful teachings. Verse 42a, sabi po dito, they devoted themselves to the apostle teachings. Baliktarin natin ito. Kapag ang isang tao, okay, walang fellowship, ang mangyayari, you will be bombarded of wrong doctrines. Pupunuin ka ng mga false teachers. Papasok sa isip mo ang mga negative influence of this world. Kasi nga, wala kang fellowship. Magiging victim ka ngayon ng mga hindi totoong katuruan. Ang dami na po yan sa panahon natin ngayon. Kaya nga nung araw, sabi they devoted themselves. It means sa early church, ang ginagawa nila, they are committed sa teachings ng mga apostles. Yan ba talaga yung tinuturo ni Lord noon? Kapag wala kang fellowship,
madali ka po sa mga untruthful teachings. Letter B, what is the danger? You will be surrounded by wrong people. Sabi doon, verse 42b, and to fellowship. Baliktarin mo yan. Kung wala kang fellowship sa mga kapwa believers, sinong makakasama mo? Alright? Pagkakaisahan ka ng mga maling tao. Letter C, you will become vulnerable to temptation. Sabi doon, verse 42, see to the breaking of bread. Ang early church po, nag-breaking of the bread sila, which is yung ginagawa natin, di ba, first Sunday of the month. O kapag wala kang breaking of the bread, anong magiging communion nyo? Magiging ganito. Ayan. Ang inyong wine is what? Ayan at handway na dong. Tara na. Ang inyong bread, ayun na. Dati, sinong amin dito, ganyan dati yung kanyang life group, taas ang kamay. Okay. Nagla-life group din pala tayo dati, di ba? May breaking of the bread din pala. Ito yung wine, no? Ayan, no? Tapos ito yung bread natin, no? Minsan nga nagkakagalit pa, lakas mo kumalang, grabe ito, lakas mo kumain, ha? Isang shot lang, isang pulutan lang. Siyempre, mga lasing na nagkagulo, nag-aaway-aaway na. Alam mo, nakakatawa, no? Nung inaano ko ito, sabi ko, nga, no? Nagla-life group din pala kami noon. So you will become vulnerable to temptation. Letter D, not having a life of prayer. So mawawala ang prayer life mo kasi wala kang fellowship, wala kang gas, no? Wala kang generator. Meron ka mang prayer, pero hindi iyon naririnig ni Lord. Pag nanalangin ka, parang hanggang kisame lang. Tuk. Wala eh. Kasi nga, wala kang fellowship. Next, what will happen? The danger of walang fellowship, not having the change or chance. Not having the chance to experience God's miracle. Hindi mo mai-experience yung miracle, yung daghang miracle ni Lord sa buhay mo kapag wala kang fellowship. Look at what happened to the early church before verse 43. Everyone was filled with awe, at many wonders and signs performed by the apostles. Nung araw, dahil nga may fellowship sila, ang daming miracles, ang daming wonders and signs, gumagaling yung may mga sakit, binabayaran yung bill, bulag nakakakita, patay nabubuhay, paano nangyayari? That's miracle. Kapag wala kang fellowship, hindi mo nakikita ngayon, para ka ngayon, ay, ano meron dun? Eh kapag nakikipag-fellowship ka, sumasama ka, ay grabing galing ni Lord. Paano mo ginawa yun, sister? Are you still there? So letter F, the danger of walang fellowship, missing out on helping those in need. Verse 44, look at what happened to the early church. Galing nila. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Galing nito. So meaning to say, kapag wala ka sa fellowship, nami-miss out mo yung pagtulong mo sa iba. Hindi mo napansin, every time you share, doon ka lang nabibigyan ulit ng opportunity para ikaw din mabless ka ng Ginoo. Kasi once you share, akala mo na uubusan ka, mali ka. Once you share, maraming dumadagdag sa'yo. Look at what happened, Acts 20-35. Sabi dito, remembering the words the Lord Jesus Himself said, "It
is more blessed to give than to receive. Isang malakas na palakpak para kay Lord Jan. Church, kaya pala sila nung araw, sige, ibenta natin ito. Tara, sige, itulong natin ito. Hindi pala sila nauubusan. Ang ginagawa nila, bigay sila ng bigay. Yun pala yung daan ni Lord para dumami pa sila. Akala mo ubos? Hindi. Lalo ka pang madadagdagan. Listen, kaya pala may mga tao tayo nakikita sa panahon natin ngayon, no? Bakit ganito ito? Halos ibigay na yung property niya. Bakit ito nagpapahiram ng walang bayad? Ang yaman-yaman na. Tapos lalo pang yumayaman. Tama yung Bible. Because it is more blessed to give than to receive. So kapag wala kang fellowship, hindi mo alam sinong tutulungan mo. Hindi mo alam kung ano nangyayari na. Wala ka na ngayon. Wala nang opportunity ngayon para makashare ka rin ng tulong sa iba. And last letter G. The danger ng walang fellowship, the Lord's joy and honesty are not present every day. Verse 46 to 47. Dito po ako magtatapos. Every day they continued to meet together in the temple courts. Tuwing kailan daw sila nagmi-meet? Every day, oh. Sabi, araw-araw, they continued to meet fellowship in the temple courts. Sabi, they broke bread in their homes. Kaya nga, may life group tayo sa mga bahay-bahay, tama? Nung araw pa rin, meron na po yan, may Bible study na sila noon. Ayan, homes. And ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Now, kaya pala araw-araw, importante yung fellowship sa kanila. Kasi araw-araw po, binibigyan sila ng Lord ng joy doon. Binibigyan sila ng Lord ng honesty. At ito yung pinaka-the best sa fellowship. Yung kahit hindi ka mayaman, pero may joy ka. Amen. Ang daming tao ang yaman eh. Di ba, nakikita natin ngayon sa case ng Pilipinas, billions, trillions, tama. Pero parang ang lungkot-lungkot. O ngayon, nagfa-file na sila ng mga cases. Ang yaman. Pero walang joy na may, 'di ba? May fear. So ito yung maganda sa fellowship. Meron kang joy. Kahit bulad lang yung ulam, grabe, at peace kang sarap nito ah. Alright? Kahit nagkakagulo na, may joy at peace pa rin dyan sa puso mo. Yan yung maganda sa fellowship. Now, let me share to you, no, meron po kami experience last Thursday. Di namin alam na susunog na pala yung Gaisano Mall. Nasa loob kami. Kasama ko si Mami, si Nice. Of course, si Mami Mercy, the sponsor. Okay. Wag na dyan si Mami Mercy. Tara na! Dali na mga bata! Dahil biro lang, Mami. Si Nasha kasi ay gustong ng scooter. Kaya lang, syempre, budget meal pa kami. Yung season namin is budgeted pa lahat. Lalo na nag-aaral pa si Gigi. Si Gigi yung panganay kasi namin, no pinapaaral natin yan. Of course, Nasha and Pablo, the gatas. And lastly, the church. Kasi Nasha, nung pumunta kami, gusto niya yung scooter. Hindi yung motor yung parang scooter na pang ganun-ganun lang. Sabi niya, Papa, I want this. Kaya lang, syempre, kami ni Nice, next time na lang, anak. Pag nandiyan na si Mami, si Mami lang, okay. So, binilan ni Mami, dahil nga nandito si Mami, binilan ni Mami si Nasha. Ganon din si Pablo. Kung gusto naman ni Pablo, ring. No, binilan ni Mami Mercy ng ring. So, nagutom kami, we eat pizza. Pagkain namin, lang may mga parang habang kumakain kami sa loob ng isang, parang SNR ata yan, Siyempre, cubicle lang yon. Parang may mga nagkakagulo. Anong meron? Siyempre, gutom kami. Sige, kain lang tayo.
Ako naman, ang tagal-tagal ng order ko, tagal naman, naiinis na ako. Sir, ang tagal na, ubos na yung kila mami. Ako naman, tagal-tagal. Di namin alam na nasunog na pala yung mga inasal. Kami din yung mga tao namin doon, parang limang tao na lang kami nasa loob ng SNR. Kaya lang yung mga staff, labas-pasok, nakasmile. Kaya kami naman, ano yun? Sige lang, kain lang tayo dito. Lahat tayo, ayaw mo na lang sila. Basta alam natin, may joy tayo, okay? So napasarap yung kain namin, yung fellowship namin. Kaya lang, pagkalabas namin, ano nangyari dito? Ang baho. Tapos yung mga staff ng Gaisano nakatingin sa amin. Ba't kayo nandito? Yung pala kami na lang yung tao dun sa mall. Pagpunta namin ng parking lot, onti na lang yung mga sasakyan. Siguro mga 4 na lang. Hindi ba Gaisano laging punuan dyan? Anong nangyari? Pagkalabas namin, ang daming bumbero. Alam, may sunog pala. Hindi na namin namamalayan. May sunog na pala dun sa loob. Pagtingin ko ng Facebook, ala kung ano-ano na mga nakikita sa sunog. So hindi na namin napansin yung lahat ng mga nangyayaring kasamaan. Okay, mga alam mo yon, mga kaguluhan sa paligid. Bakit? Kasi nag-enjoy kami sa fellowship. Alam mo, yan yung maganda kay Lord, no? Kahit na, alam mo yon, bombarded na, kahit na ang dami ng negative, ang maganda sa fellowship na kay Lord, meron pa rin joy. Isang malakas na palakpak para kay Lord doon. Now, sa aking pagtatapos, what are we going to do? 3 bagay lang po. Unang-una, huwag aalis sa fellowship. Pwede po pakisabi sa katabi mo, huwag aalis sa fellowship! Okay. Huwag kang aalis dyan. Kasi yan yung source mo. Diyan ka i-bless ni Lord. Diyan ka i-connect ni Lord sa mga tamang tao. Sa fellowship, hindi mo napansin, connect yan. Hindi lang tayo dito. Pag may kumonect ka, may connection ako, connect. Hanggang kinoconnect ka na ng Lord doon sa mga tamang tao na dadalhin ka sa buhay na kaloob sa iyo ng Diyos. Kaya huwag aalis sa fellowship. Number 2, gumawa ng paraan para makapunta sa fellowship or sumuporta sa fellowship. Tama? Sa fellowship po, kapag meron tayong event, praise God. No, ako, I just want to appreciate lahat ng mga taong tumutulong sa activity natin sa church. I just want to say thank you sa lahat ng inyong support. Nandun man kayo or kahit, alam mo yon, financially, nagsusupport kayo, pagkain, praise God. Tama yun. Gumawa ng paraan para makupunta o sumuporta sa fellowship. And last, number 3, mag-enjoy sa presensya ng Diyos kasama ang iba pang kapatiran sa Panginoon. Sa fellowship, mag-e-enjoy kayo sa presence ni Lord. Kasi may love, may peace, may joy. No? Walang siraan. Walang, alam mo yun, walang kampi-kampihan, pero lahat, wow, nag-e-enjoy sa presence ng Lord. Amen? Isa ulit malakas na palakpak para sa ating Panginoon. That is the revival of the fellowship. Tatayo tayong lahat. We will all pray. Hallelujah. Pipikit mo ang iyong mga dalawang mata. And let's be in the presence of the Lord today. Lord, maraming salamat po for your word. Tama, Lord. Package pala. Akala namin okay na kami, na healed kami. Akala namin okay na kami, na meron kaming prayer life, may fasting kami. Akala namin okay na kami, na meron na kaming word of God. Kulang pa pala, Lord. Importante din pala yung fellowship, pakikisama sa bawat mananampalataya. Lord, we just want to say sorry kung ina-isolate namin yung aming buhay.
Patawarin mo kami, Lord, kung umiiwas kami sa fellowship. Patawarin mo kami, Lord, kung nagtatampo kami sa church. Feeling condemned kami sa church. Forgive us, Lord. Kami rin, Lord, as believers, baka kami rin sometimes ang nagkukos. Bakit may mga taong umaalis? Bakit nagkakagulo? Baka kami rin mismo, Lord, ay nagiging stumbling block. Lord, nagiging hindrance sa bawat kapatiran namin na nasa simbahan. But starting today, Lord, thank you for your word. Na sa fellowship pala, Lord, we must accept one another. Sa fellowship pala namin, Lord, number 2, because we must love one another. Sa fellowship pala namin, Lord, that we will refrain judging one another. Sa fellowship pala namin, Lord, we will build up one another. Tutulungan namin ang bawat isa, Lord, ma-build up sa kanilang calling. Hallelujah. And last, sa aming fellowship, Lord, we must admonish one another. Hallelujah. Thank you for your word today. Tataas po natin ang ating mga kamay. Kantahan natin ang Panginoon. Let's worship the Lord together. Ako ay sa'yo lamang. Ako. You can raise your hand. You can sing. Huwag ka mag-alala. Kay Lord mo kantahin yan. Ako ay sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Sa krus, hanap ang yes, Lord. Gusto ko malaman mo. Sabi ng Bible, you did not choose me, but I chose you. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos, pero si Lord ang pumili sa iyo. Imagine the billions people in this world, pero ikaw ay pinili ng Diyos. Lord, salamat po. Pinili ka ng Diyos. Gusto niya ikaw i-bless. Gusto niya ayusin yung pamilya mo. Gusto niya ayusin yung finances mo, yung broken relationship mo. All your pains, your sorrow. The Lord chose you para lahat ng ito ay buuin muli. In the name of Jesus. Yes, God. Kaya simula ngayon, huwag kang aalis sa fellowship. Nadadaya ka ng devil na ina-isolate mo yung sarili mo. Hindi mo napapansin. Sa fellowship, lumalakas ka. May mga taong tumutulong sa'yo. Huwag ka mahiya i-share lahat ng concerns mo. Huwag mo i-share lahat ng nararanasan mo. Ganyan binuo ni Lord ang simbahan. It's one body. Pero si Jesus yung head. At lahat daw tayo ay parts ng body with different gifts. Kung ano bang meron ka, tanggap ng Diyos yan in the name of Jesus. Huwag mo isipin na ganito ka lang. No. You are God's special. Meron kang parte sa katawan ng ating Panginoon. In the name of Jesus. Ako ay
Jesus. Come on, let's worship the Lord together. You can raise your hands. Hallelujah. Ako ay sa'yo lamang. Sa krus. Shakarababa sa kataraba. Rabababa shakarababa sandaraba. Ako ay sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Hallelujah. May I call on our new friend here to go in front? We will pray for you. Let's go. Come on. Palakpakan natin yung ating new friends. Hallelujah. Lord, maraming salamat po for the new souls here, the new friends. Lord, we pray, Lord, as one family, that we will disciple them carefully. Alagaan namin sila, ang kanilang souls, ang kanilang heart. Lord, starting today, if hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, susundan mo ako sa panalangin, sabi mo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa buhay ko. Simula ngayon, ikaw na po ang aking Diyos at tagapagligtas. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga nagawa, Lord, na hindi ka aya-aya sa iyo. Simula ngayon, Lord, bumabalik na po ako sa iyo. Simula ngayon, bumabalik na po ako sa fellowship mo. Ikaw na po ang magpatakbo ng buhay ko. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para kay Lord. Taas natin ating mga kamay. Thank you, thank you, thank you. Taas natin. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. May the Lord be gracious to you. Lord, we pray for hedge of protection for the whole week na naman, Lord, of everyday our life. Lord, from the temptation, in the name of Jesus. Lord, from mga wrong, negative, Lord, that surrounds us, Lord, we rebuke it right now in the name of Jesus. Lord, we pray also, Lord, for healing. Lord, may mga sakit dito, even yung mga nasa online, mga nakikinig sa amin, Lord, we pray for complete healing right now in the name of Jesus. And Lord, we also pray for provision. Lord, marami kami mga expenses na naman. Pero we believe, Lord, that you're going to provide in the name of Jesus. Lord, more opportunity, more open doors, small deals, more clients, Lord, in the name of Jesus. Lord, thank you for your church na kung saan dito kami natututo, dito kami nababago, dito kami na-equip. Lord, dalangin namin na protect it, Lord, in the name of Jesus. Lord, magpadala ka pa ng mga souls, mga new disciples, Lord, na kung saan mag-e-enjoy kami lahat sa fellowship in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, pinagpipray na po namin yung victory, Lord, this coming revival night, Lord, with our bishop. Lord, ingatan mo siya sa kanyang pagbiyahe. Lord, lahat kami pupunta dito. Lord, there will be revival in your church here, Lord, in the name of Jesus. Lord, salamat po, Lord, pagtutulungan namin ng bawat isa. Lord, we will build up one another, Lord, starting today. Di kami aalis sa fellowship. Gagawa kami ng paraan, Lord, para pumunta lagi sa fellowship. In the name of Jesus. At lahat kami, Lord, mag-i-enjoy sa presence mo, sa favor mo, sa biyaya mo. Lord, thank you for the series of the revival. Lord, for the whole month of September. We bless your name and we bring back all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. Praise the Lord. Lalaki sa babae, lalaki sa lalaki, babae sa babae, yakapin mo yan. God bless and see you